ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahintangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong tanan. Adlaw kita subong sang Lunes, Disyembre 15 to 2025. Mabiyan, welcome sa aton nga pagpangalaka diri sa programa Balita Sosyal. Kag ako ang inyo kaupod. Sigod 1:55 subong nga hapon, Marian Grace Eranyata. Kamusta ang inyong nga weekend? Gabay pa no nga nakapahuway, naka-recharge? Para no sa panibag-o naman nga semana. Mga biyan subong Lunes, diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Istoryahan aton mga biyan because this December 15 is the start no sang aton nga simbang gabi. Ang aton nga aginaldo masses will start tomorrow early morning December 16 for those no sa mga simbahan naton naga-offer no sang simbang gabi. This is for the benefit no sa mga kauturan naton nga team makabugtaw sang aga. Yung mga ganitos no nga may mga ora pa early in the morning. That's why nga timiara kita sang simbang gabi. Sa aton mga nga pagpangalagad no lawago naton ang pila sa mga schedule sa mga mayor nga simbahan diri sa aton sa syudad sang Iloilo para sa ilang simbang gabi. Subong December 15. Mga biyano ang schedule para sa Misa di Aguinaldo.
Subong nga hapon mga biyan, istoryahan taman ining pagwaano ni Mayor Raisa Tranyas Chu nga Executive Order number 148 kung sa diino pahamtang or mention diri no ang mga lugar kung sa diin allowed lang ang pagbaligya, ang distribution, kag ang pag-manufacture, kag pag-usar sang aton nga mga fireworks and other pyrotechnic devices diri sa syudad sang Iloilo. And pag-istoryahan naman mga abiyahan na pag-turn over sa Police Regional Office 6 sa bagong nga equipment sa mga police units diri sa aton sa Western Visayas. And later on mga abiyahan, may makaupod kita nga isa ka bisita this time mga bino, istoryahan naton ang accomplishment sang aton nga kapi sa Provincial Tourism Office. Lakip man diri mga bino ang ilang number of tourist arrivals for the year 2025 and ang ginahulat sang tanan ang kick-off sang kapistahan 2025 sa December 16. Makaupo naton later on ang aton mga biyan nga head sa Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, Sir Al Teson. Antes kita mga be magakuha sa live report kaupod no kay Paul Tarosa, magakuha kita na isang isa ka weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya si Ma'am Lenore Silvestre ng DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw ng Lunes, December 15, 2025. Northeast monsoon nag-a-affect sa Luzon. Eastern East nag-a-affect sa madaling na bahay sa Luzon. Dili naman sa Western Visayas, generally fair weather ka. Pero wala man natin nadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan sa malatag sa Nagoob at binagit sa hapon pagpagatihon tugas ng easterlies. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast na magadalas ng makasarangan tugtog pabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 6 ng aga kung magasunod ini 5:30 p.m. karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin din sa Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, Madam Magigna. Salamat. Ma'am Lenore, klarohon lang naton wala kita sang any weather disturbances nga or bagyo o kon LPA nga ginapatagyan sa sulod kon sa Guaman sang Philippine Area of Responsibility. Yes, as of now, wala ka kasi may kinamonitor na LPA kung mag-use sa nagsasago ng ating mga farmer. Pero lauman bala naton Ma'am Lenore no nga antes magtakop ang tuig 2025, may ara pa bala nga mahingagaw no nga isa ka bagyo nga magasulod diri sa aton sa PAR. Yes, sa subong mo wala man ako nag-roll out kay ang ating forecast nga tropical cyclone nga posible nga magasulod at magalabay sa ating Philippine Area of Responsibility ay isa or duwa nga tropical cyclone nga. Ma'am, subong hapon, no, mainit ang aton nga panahon. May winok, kamusta or pila ba lang aton nga na-record nga heat index subong nga Lunes? Sa subong ma'am, ang na-record natin nga pinakamataas nga heat index ay 39 degrees Celsius. Ang na-record na natin subong nga alauna po. Ma'am, kamusta or may ara ba kita nga ma-monitor subong nga hapon, no, nga mga lugar nga nagaulan or kita diri sa Western Visayas mainit gid ma'am subong nga hapon? Well, sa subong ma'am, may mga patches at may mga light rains na kita nga nakitaan sa dyan sa may Cuartero, Dumaro ma'am. Pero mga sa Likya naman nga mga pag-ulan.
Mhm. And lastly, Ma'am Lenore, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang, pasubok kay medyo mainit kita, magdudun na kita sa madami nga tubig, kita sa mga lightweight, light colored clothing, kag kag hindi natin magkalimutan na magdala sa payong protection sa init o kumikinig sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, manamo nga salamat sa imo nga paghatag sa amon sang pinakaligtas nga weather update. Welcome, ma'am, sa maayong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So wala kita no sang bagyo o kung low pressure area sa sulod ko sa man sang Philippine Area of Responsibility, and this Monday no pinakamataas na nga na record nga heat index nga sa 39 degrees Celsius and recorded ini siya kaina alauna sang hapon. Philippine Standard Time launa 13 sa hapon. This time mga be magakuha kita sang live report. Kaupo no ang aton nga police beat reporter. Police Regional Office 6 nag-turnover sa bago nga equipment sa mga police units sa Western Visayas. Igadulong mga binangini nga balita ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon nag-turnover ang Police Regional Office 6 sang mga patrol cars, equipments, no, mga armas sa mga police units sa Western Visayas. Ang turnover sang equipment ginpangunahan ni Brigadier General Josefino Ligan sa iya mensahe yung tagahanig talupangod sinino ang mga suporta ginahatag sang PNP sa ila kag dapat amligan gid sang kapulisan ang ining mga kagamitan no ginahatag sa ila. Ngari no isa-isahon tayan Yes. ining mga police units nga nakabaton sang bag-o nga mga patrol car, may motor, may rifle, may desktop computer kag laptop computer. So una diri no ang police o ng Aklan Police Provincial Office 7 ka units sang personal carrier Toyota Hilux, 6 ka units sang light motorcycle Honda 150cc ini siya, 18 units sang desktop computer kag isa ka laptop ang nabaton sa Aklan Police Provincial Office. Samtang ang Provincial Office naman sa Antique nakabaton sang 12 ka Toyota Hilux, 19 ka units sang desktop computer kag isa man ka laptop. Ang Capiz Police Provincial Office nakabaton sang 7 ka Hilux, 18 ka desktop computer kag isa ka laptop. Ang Guimaras Police Provincial Office nakabaton sang 6 ka desktop computer kag isa ka laptop. Ang Iloilo Police Provincial Office naman 12 ka units sang Toyota Hilux, 60 units sang M10 rifle, 9 units sang light motorcycle 150cc Honda, 44 units sang desktop computer kag isa ka laptop. Iloilo City Police Office naman dugang Hilux 3 ka bilog, 11 ka units sang desktop computer kag ang Regional Mobile Force Battalion nakabaton sang 90 units sang M10 rifle, kag isa ka units sang desktop computer kag isa ka laptop. All in all yan 41 units sang sang Hilux ang ginhatag, 15 units sang light motorcycle, 150 units sang M10 rifle, 118 units sang desktop kag 9 ka laptop tanan ang nabaton sang mga police units diri sa aton sa Western Visayas. So maka-boost ini no sang ilang kapabilidad sa operasyon, sa administration, kag sa iban pagid nga katungdanan nila no ngati ang goal gid sang aton nga PNP nga madala ang epektibo nga pagserbisyo sa aton mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Yes. Pero klarohon lang naton ha, sa isa lang ini or hindi ini whole year kumbaga kundi isa ka event ini siya ang paghatag sa ila. Yes yan, halin ini siya sa GAA no 2024 nga GAA based sa interview naton kay Major Lailin Sensil ang spokesperson sang Police Regional Office 6, pero kada tuig kundi kita magsala tig 2 tag 3 ka beses depende man sa procurement, depende man sa kung saan download sang national headquarters nila. Pero kada tuig hindi kita magsala 2 tug 3 ka beses pa ini nga distribution sa mga equipments ang ginapatigayon
sang Police Regional Office 6 ang nadumduman naton sa time ni Brigadier General Jack Wangki subong nga tuig nakahatag man isa. Subong first time ini sa leadership ni General Josefino Ligan. Wow. First time kag grabe po no mga Hilux may ara kita sang 12, may ara sang 7, may ara sang 12. Kumbaga do isa ka bagsakan po ang paghatag sa ila. Ang damo gid sini nga nakuha nga Hilux ang PD Antique, ang Antique Police Provincial Office 12. kag ang Iloilo Police Provincial Office kay Colonel Bayani Razalan. Pero in the past nagligad nga turnover ang Antique sini do ano man damo man sang nabaton basi nga ano man with the support man sa mga officials dito kasi siyempre gaayan siyempre Yes. ang mga mamalidha man nila siguro sining request nati dugangan or kung ano nga mga pundo ang pwede nila nga mabulig no sa ilang lugar dira sa bahin sang Antique pero sa nakita naton ang Antique gid sini permi damo gid sang mga nabaton nga mga equipment sa sasakyan, armas kag mga desktop computer. Yeah, mani mahambal naton Paul. Okay. Wow. Sana all. Sana Ari pagit Paul ipabati Sige, naton. sige be. Aba, Merry Christmas gid. Merry Christmas truly no hambaga ni mo Paul kaina no hindi lang ini kumbaga makabulig ini sa ilang nga pagresponde no kag nakita naton Paul even during calamities or ang mga pagbaha, mga sunog naton Paul, ang ining mga patrol cars sang aton kapulisan nagabulig man sa pag-evacuate Insakto sa ina yan. aton nga mga IDP. So hindi lang for peace and order but even during calamities Paul dako gid ang mabulig sang sini nga mga patrol cars naton, mga Hilux and even mga computers naton Paul para nga mangin systematic man kumbaga no ang ila dira nga mga documents or any papers sa aton man no nga mga police provincial offices. Yan sa pamangkot mo no kay ina regarding sa kung pila bala ka beses ang paghatag Yes. sang equipment. Ang last nga turnover ginpatigayon sang June 10. June dugay-dugay 10, 2025 ang ginhatag sa mga police units 226 desktop computer sets, 9 tablets, kag isa ka 4x4 nga personnel carrier pickup ang ginhatag no sa kapulisan para ti mapabaskog man ang ilang operational efficiency kag administrative capability. Kag ti sige-sige ang pagsuporta sang PNP National Headquarters sa ilang mga police units. Yes, so na-turn over na ini siya Paul. Yes, yan ang sang June 10 no. Ang subong naman kay ina sang aga Yes. turnover no sang Police Regional Office 6 with the leadership ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Ang sang nagligad naman no isa ka carrier nga ni hinatag sa Iloilo Police Provincial Office. Pero subong madamo-damo no nga mga units ang nakabaton, 41 tanan ka Hilux ang nabaton sa tanan ng mga police units pero ang gimaras no sa nakita naton Wala sa ay no. Hilux. Sige lang base sa mga masunod pero sa nakita naton ang mga salakyan sang mga patrol o ng mga patrol cars dira sa bahin sang Gimaras PPO makita naton nga puro bag-o man kagti ano man na maintain man sang aton nga mga police units. Yes. Naman ko kita po sa kung nako-turn over na bangod nga buwas December 16 sa Capiz may 7 ka Hilux. So kick off sa kapistahan di basi magamit pa Ay, sakto na yan kay kundi kita magsala ano ni simultaneous ini kay ang PRO NIR nagpanghatag man sila yan sa mga bag-o nga equipment para sa mga ano naton sa mga police units kay balaan mo sa sige-sige nga gamit siyempre kinanglan ma-maintain pero Correct. lain gid kon may bag-o parang pampataas moral man sa aton nga mga police bala. Yes. Kay ano hindi ni basta-basta man ang trabaho nila kapin pasubo nga December damo sang mga events, opening of Christmas lights, may mga festival pa nga ginakandak. So importante gid nga ilang nga mobility assets kompleto. Yes. Madamo nga salamat Paul. Balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oh, and Merry Christmas advance gift for our police provincial offices diri sa Western Visayas. Sakto to no kainahambal ni Paul no.
kung magresponde kita mga abyan, no? Kung hindi manami ang salakyan sang aton nga pulis, basi amo pa ining rason nga makahamper no sa paghiwat sang ilang nga operations no mga pagkalpalon nga salakyan. So it's good to know no nga ti last nga turnover was June, and this time no December naman may ara naman sang bag-o nga mga salakyan no and other equipment ang aton nga mga police provincial offices diri sa Western Visayas. Philippine Standard Time la una 22 sa hapon mga abyan sa aton nga pagbalik tingwaan naton nga malabot no si Sir Al Tesoro ang aton nga Capiz Provincial Tourism Officer. Istoryahan naton mga abyan no ang kick-off sa kapistahan and at the same time no ang accomplishments ang aton man nga tourism office and ang number of tourist arrival. Mga abyan pagabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Sabi ko, napakagandang uh, collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Philippine Standard Time na una 25 sa hapon. Sa gihapon mga abyan nagapamati kamo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan ako ang inyo kaupod, Marian Grace Saranyata, and this time no makaupod na nato ng ato nga espesyal nga bisita subong nga hapon sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Mga abyan istoryahan naton ang pagahiwaton nga kapistahan subong no nga tuig and at the same time no ang accomplishments ang ato man nga Capiz Provincial Office kag ang number of tourist arrival naton for the year 2025. Mga biyanyari sa atong piya ka linya ang ato no nga pinuno sa Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, si Sir Alfonso Al Tesoro. Hello sir, maayong hapon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, Marian, kag sa tanan niya sa palamenti sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Mabuhay. Yes, mabuhay Sir Al, and thank you so much for saying yes no nga makaupod ka namon diri sa pagpangalagad sang programa Balita Sosyal. Sige sir, una sa tanan no, luyag namon hibaloon, how ready na ang probinsya sang Capiz para sa aton nga pagahiwaton nga kapistahan? Ready na gid ang probinsya sang Capiz sa palabuton nga paghiwat sang kapistahan 2026. We will be celebrating the 125th founding anniversary of the civil government of the province of Capiz next year. In fact, sa buwan nga adlaw, lunsar or may ara kita nga kick-off ceremony sang Kapistahan 2026. Kag ang preparasyon actually ngayon nagsugod kita as early as July.
Mhm. and with so many activities leading to the holding, to the celebration, damo kita nga mga event nga aton inangagin na associate sa paghiwat ng Kapistahan 2026. Mhm. And since the whole month of December, ginatawag natin diri sa Kapis nga Pasko sa Maragkas Kapis Christmas Festival. So buwas nga adlaw sa kadako nga event ang paghihimo naton diri, may kangtanan sa aton nga kick-off ceremony sa Kapistahan 2026. Kag may ara kita nga parada sa mga bituon, Mm. be participated by the various LGUs. And then, pagkatapos sina, may ara din kita nga program sa atubangan sa bagong provincial capital sa Capiz dito sa may Pueblo de Panay. Yes. Sir, sanay sino ginalauman nato no nga mga bisita ang magaupo tumuro sa aton nga pagkahiwaton nga kick-off ceremony naton for our Kapistahan 2026. Ang aton yung mga kaplanan amo ang mga local chief executive sa syudad kag sa mga nagakalingain nga mga kabanbahanan ng aton nga provincial officials nga pagapangunahan ni Governor Ferdinand H. Castro, mga city, municipal officials, partners naton sa national government agencies, civil society organizations, no, that includes the business sector. So, amoy niya ang aton niya mga kaupdanan, buwas sa aton niya kick-off ceremony. Kag, part man sa kick-off ceremony, may aton niya food festival, may live band entertainment, may mga traditional games para sa mga kabataan. Kag, ang pinaka-highlight ini, ang ginatawag ng projection mapping o video mapping nga dira ibutang sa fasad ng bagong Capitol. And probably ining projection mapping which tells about the story of the Capisnons, inang ang iyang pagiging resilient, ang iyang pagiging matinuohon, matinalanggaon through the years, makita na mapagpun sa gihapon ang Kapisnon kag amo ini ang essence ang aton nga ining Paskwa. At the same time, as we journey towards the 125th anniversary, the founding anniversary of the civil government, amo man ina ang story ng video mapping buwas. And this is again, libaton ko, this is the first projection mapping sa isa ka government center sa Bugos nga Western Visayas or even ganit sa Bilog na Visayas. Yes. And that's the highlight. Mhm. Sir, what does it mean for the province of Capiz ining ato no nga mapping, the first mapping here in Western Visayas? Okay. Ang projection mapping, gina-project ang istorya sang Kapisnon. Mhm. Kag dira naton daw isa na siya katilon na Miriam nga gina-project siya sa wall, sa facade sang bagong Capitol. So dira nato makita man namin nga istorya 2D na siya, no? Daw pelikula, no? Na dira nato makita, it's a 5-minute video. So it is converted into a widescreen ang facade ng Capitol. Kadako ina nga building, so kanami ina naton tawon. In fact, inobra namon ini when we had our opening of the Christmas festival and simultaneous opening of the Christmas village, ang Paskwa ni Juan. So, inang damo gid nga
nga na surprise and nanging proud no nga kapis nun bilang isa ka kapis nun. So liwato naman naton ina and may i-project pa gid kita ang kapistahan. So nga 2 minutes nga video. So amo na instead nga galanta ka sa LED, makita naton ina sa building mismo and it becomes a widescreen. Yes. Sir, mga pila ang expected crowd nato no tomorrow for our kick-off ceremony sang kapistahan? Hindi siya magdubo sa 5,000. Amo nang gina-expect naton kay this time ang aton yung mga kabanwahanan magkakari diri mga constituents naton headed by the respective local chief executive and masadya no na okasyon simple lang pero we would like to make it more meaningful sa kada kapisnon. By the way, Miriam, ang aton gali nga kapistahan Yes. Was adjudged as the Best Cultural Festival. Yes. Provincial category, provincial level. Pang Pearl Award, pang Association of Tourism Officers of the Philippines. Yes. And Nagigad lang nga October. yes. And ano kada po Sir Al nga dungog no for our province of Capiz nga mahingadlan bilang Best Cultural Festival grand winner no sa aton nga 2025 ato Pearl Award. Isa ini dako nga kadungganan kay ginatinguhaan gid sa provincial government under the leadership of Governor Ferdinand H. Castro na makasanyog na improve ang paghiwat sa kapistahan. Pag at the same time ang involvement ng mga kapisno, especially from the private sector, Yes. from the academe, and the various national government agencies. So, isa ka dako nga kadungganan. Kay last year, first runner-up lang kami. So, po na ang punta ang pagiging grand winner. And in fact, it's a sweet victory for the province of Capiz. Kaya ang tatlo ka entries sa province sa Pearl Awards, puro ka ng kami grand winner. Another category is Best Tourism-Oriented LGU, provincial level. And Best Institutionalized Culture and Arts Program, ang amon niya, Lutong Capisnon, Preserving the Food Heritage of Capiz. So, amon ni, tatlo big grand winner, no? Especially in Kapistahan, we are so happy for it. Yes, grabe gali sir, hakot award ka mo ang province of Capiz no sa aton nga 2025 ato Pearl Awards, and I think Sir Al no this is a best gift no or best gifts ini no sa aton nga mga Capiz no considering natin sa mga nanagliligad no nga mga binula no wala man na spare no ang aton nga province of Capiz especially sa typhoon Sir Al. Oo. Kaya kada mo man nga mga challenges na pangatulban no mga bagyo, baha, but still ara ang pagpaninguha sa mga stakeholders naton. And last year, Miriam, kita ang Capiz ang may pinakamataas na growth rate when it comes sa tourist arrival. Yes. And gina-attribute namon diri sa mga festivals na ginahiwat namon diri kay kung tanawon ta we have two provincial festivals na Kapistahan which is in April celebrated every April kag ang ining Capiz Christmas Festival is bilog ini nga bulan
Yes. kag hindi lang diri sa Ras City kundi tanan nga mga kabanwanan nga sa ulog kini nga celebrate kay inang ang bilog na Capiz is considered as one Christmas village. Yes. So that's another big event diri sa Capiz. Yes. And speaking, Sir Alno, sang aton nga tourist arrival, no, dira sa Capiz, kamusta, Sir Alno, as of 2025, madamo pala ang nagbisita nga mga turista, no, diri sa aton sa province of Capiz. Nagdadugang no ang pag saka sang aton nga mga bisita damo diri nga nagakadto kag in fact sige pagid ang aton nga collection kay ng month of November ang aton nga mga accommodation establishment sa bilog nga Capiz aton mga LGUs sige gihapon nga nag-submit nag-update ang ilang submission of tourist arrival. Kag we hope na ginatungaan nga maga-increase man gihapon ang aton nga arrival. Sa of Friday inang last week kagadangat na no including ang one-day visitors kag inang overnight visitors naton nagadangat na siya sa 2.1 million. Yes. Sir, ang Pero wala pa na natapos ang TUI. No? May mga, in fact, may mga correction nung pa kami October. Then may mga delays abi in terms of submission. Pero amo na, sige-sige gid ang ato nga collection. yes. Wala pa nang natapos ang December and ina-project namon nga dako subong December ang aton nga arrival. Yes. Sir, ano ang sa 2.1 natin, madamo bala ang aton nga mga local or mga international travelers nga nagakadto dira sa Capiz? Ang aton diri nga profile sa mga visitors or tourists, kalabanan are domestic. Domestic tourists, meaning those who are coming from the various parts of the Philippines. Ang mga Filipinos traveling to Capiz. That's domestic. Yes. Ang aton foreign tourists na nagadangat ang gid the most is 3% of the total tourist arrival. Pero nakita namon nga it's increasing, no? Na. Yes. Sir, aside sa mention nimo kaina no nga mga festivals dira no sa province of Capiz, ano pagit ay ano ang factors nga nagdangat kita na sa 2.1 million ang aton nga tourist arrivals dira sa province? Una, madamo ng mga kaladtuan. Kag ang padayon nato niya pagpaninguha ng mga destination managers ang ato mga LGU na ma-improve ang tourism activities kag ang mga facilities. Nagadamo ang ato niya mga accommodation establishments, may mga room expansion, dugang tourism activities sa may baybay area. Ang ato niya mga restaurants diri niya nagadamo nga nagabukas, especially ang mga coffee shops. Then sa mga banwa may mga resorts na nagabukas man. So it's an indication it's an indicator na may ara na salig sila ang aton mga investors sa aton local tourism industry. At the same time, nagapag-un man ang partnerships, ang relationship sa aton private sector with the provincial government. Yes. At sa padayon man ng aton cultural education, promotions, these are the factors na naga-contribute
sa madamo nga mga na nagakali diri. At the same time, ang aton diri nga land travel, ang accessibility, Yes. naga-improve man. Yes. Sir Al, before I let you go, no, base mi ara ikaw mga few reminders sa aton nga mga kapisnon nga luyag mag-upod tomorrow sa aton nga kick-off ceremony for our Kapisan 2026. Madamo gid salamat kay kag sa Radyo Pilipinas. Thank you for this opportunity. On behalf of the Capiz Provincial Government under the leadership of Governor Ferdinand H. Castro, amon gid nga ginaimbitar hindi lang ang mga kapisnon nga mag-upod sa ining aton nga kick-off ceremony sa buwan nga adlaw, December 16, at 6 o'clock may ara nga parada sa mga bituon. Upod diri ang aton nga mga drum beaters nga parada. And diretso kita dayon ibutang ang mga lanterns kani sa isa ka mall diri sa may Pedro de Panay, pero diretso kita ya hasta sa bag-o nga provincial capital dira sa may Capitol grounds ibutang ang mga food press, ang mga traditional games for the children, live and entertainment, program kag ang video mapping or projection mapping. So gina-invite man naton ang aton nga mga kabiyanan dira sa bahin sa Iloilo kag sa Aklan nga magkarig diri sa Capiz. Pinasahi yang every December pinasahi ang aton diri nga celebration sa Capiz kay pwede ka mo kalibot ya sa tanan nga banwa may mga dekorasyon ina. Kaya kung na-notice sa aton mga agyan, sa aton mga kasimanwa, diri sa Western Visayas, once gani nga makasulod na kamo sa boundaries ng Capiz, every December, may nagasiga na nadira, no? Na mga parol na lighted, alin sa boundaries ng Iloilo, Capiz, at sa gitna sa boundaries ng Aklan ng Capiz. Even diri sa may northern part, sa may Balasan, Iloilo, and Pilar, Capiz, lighted man inadira ang aton nga mga parol kada gabi padulong inadiri sa center sa City of Rojas. So amo nang pinaka-unique nga event diri sa Capiz every December, in which kami lang diri we claim nga kita lang di sa Capiz ang may kasumbong sina nga event sa bilog ng Pilipinas, transforming the entire province into a cultural village. Yes. Christmas village, I mean. Yes. And we are hoping, Sir Al, no, for a successful tomorrow no nga kick-off ceremony nato no kag kabay pa no nga maging safe kamo dira sa province of Capiz no, and good luck no sa mga future pagid naton nga mga events nga nabili for the year 2025, Sir Al. Madamo nga salamat sa imo nga time and information nga ginhatag diri sa amon Sir Alfonso Tesoro sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, sir. Maayong hapon kag mabuhay. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Alfonso Tesoro o kung si Sir Al Tesoro no ang aton nga head sa Capiz Provincial Tourism Office. So bantayan mga biyan no, tomorrow sa aton nga mga kauturan dira sa probinsya sa Capiz and nearby provinces no sa Iloilo, Aklan, and even sa taga-Antique nato no or taga-Guimaras man ikaw nga luyag nimo no nga mag-upod sa aton nga kick-off ceremony pwede gid. That will be mga biyan tomorrow, April or December 16, 2025. So hiwaton ini sa atubangan sa New Capiz Provincial Capital sa Pueblo de Panay, Rojas City, Capiz. And according kay Sir Alno, ang highlight sa sini mga biyan nga kick-off ceremony naton amo no ang projection sang aton nga mapping or the first no nga projection mapping diri sa Western Visayas hiwaton sa probinsya sang Capiz.
Tomorrow is the kick-off ceremony pero mga ben, ang atong kapistahan will happen on April 13 to 19, 2026. Ika-125 nga anibersaryo sa Civil Government of Capiz. Naghambal ni Sir Al Kainano, ang kapistahan was named as Best Cultural Festival Grand Winner sa ginhiwat nato nga 2025 Association of Tourism Officers in the Philippines o ato Pearl Awards. Congratulations sa mga taga-Capiz. And for our tourist arrival, nalabot ang mga biyan sa masobra sa 2.1 milyon mga turista ang nagpadulong sa probinsya ng Capiz. This is for domestic and foreign naton nga mga visitors. Pero lauman nato no ang pagtaas pa sang numero nangod gina-consolidate pa no until now sa aton mga tourism office ang numero sa kada banwa natin. Philippine Standard Time, launa 48 sa hapon, mga biyan, quick break lang kita and sa aton nga pagbalik. Nawago natin no ang schedule sa simbang gabi kag misa di Aguinaldo sa pinaka mga mayor nga simbahan diri sa syudad sang Iloilo. Magabalik ang programa Balita Sosyal. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda ng mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. Nalimutan na natin ang siyang tunay na gawa ng Pasko. Mag-alay sa ating kapwa, ngunit di pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kapala. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan at ibigay ng kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw ang iba-iba nag-iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na ng Pasko. Sana magkamura mga sukat natin, kahit iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangal. Ang Pasko ay tayo, ang magawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service.
Isa tayo, bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Yan ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba ay isang tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Philippine Standard Time, launa 53 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, subong nga Disyembre 15, mga biyan ang umpisa sang aton nga simbang gabi, and tomorrow, December 16, is the start naman no sang aton nga Misa di Aguinaldo. Ganito, subong nga hapon, nawagan natin ang pila sa mga schedule sang simbang gabi sa pila ka mga mayor nga simbahan sa syudad sang Iloilo. Sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish, ang simbang gabi mga biyan mag-umpisa alas 5 sa hapon, diara sa Robinson's Mall, Iloilo, nasa isa gabi naman sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish. For our Misa de Gallo, December 16 to 15 or December 16 to 24, 2025, maumpisa ini 4:30 a.m. sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish. On December 24, Nativity Mass of Our Lord, para sang alas 8 sa gabi nga misa sa simbahan, that is Wednesday, Christmas Day, December 25, Holiday of Obligation, may misa sa alas 7 sa aga, alas 11 sa aga, kag alas 6 sa gabi. Ang misa naman sa New Year's Eve Mass on December 31, iwaton alas 8 sa gabi. Ang New Year's Day Masses on January 1, 2026 sa Pagino ka Holiday of Obligation, alas 7 sa aga kag alas 11 sa aga. Our espousal of Our Lady Parish sa distrito sa Mandurriao, ang Christmas Eve Midnight Mass on December 24, alas 9 sa gabi. December 25, Christmas Day, may misa sa alas 7 sa aga, alas 8:30 sa gabi or sa aga, alas 10 sa aga, alas 4 sa hapon, kag 5:30 p.m. On December 31, New Year's Eve, last Mass of the year, anticipated Mass mga biyan sa Solemnity of Mary, Mother of God, iwaton nila 7 sa gabi, while on January 1, ang New Year's Day naton nga misa will be at 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., 4 p.m., kag 5:30 p.m. Sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Arevalo, simbang gabi, December 15 to 23 will be at 7 p.m. Misa de Gallo, December 16 to 24, 4:30 a.m. So amo nino ang pila sa mga schedule ng simbang gabi sa aton nga misa de Aguinaldo, misa de Gallo, sa pila ka mga simbahan. Philippine Standard Time, launa 56 sa hapon. Unfortunately, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Sa ibang pagin mga biyan nga balita kag impormasyon, mag-like, mag-follow sa page ng Radyo Pilipinas Iloilo
Magani mag-tune in sa 585 AM sa isuan sa inyong mga radyo. Namo nga salamat sa mga nakaupo nato subong nga hapon. Especially no kay Sir Al Tesoro, ang aton nga Provincial Tourism Officer sa province of Capiz. And thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Sir Vermor Aventura kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.